Kailan? Ah, Dumating ba si Romeo dito? Kailan? sa kasalukuyan Rally sa na tayo. ano, 2 weeks na to. lang, I can't remember the exact date. Tapos umalis na. mananatili siyang Parang ngayon sa ah, Paxili ka din. Grabe naman. hindi pumapali sa pakahulugan ng tunay na reforma agraryo para sa mga mag-asaka. Sa kasalukuyan, pumapalik na reforma sa lupa ng ating gobyerno ay patungo dun sa mga Ibig sabihin, malalaking negosyo sa sinumbong, Pilipinas sinusunuran lang. na pinagagamit ang lupain natin. Ano kaya Pasalig nakapanikin na mo? pag-asaka. Una halimbawa dito, yung walang habas na Kaya land condition, sinasabi nila na ibig sabihin ito ay walang mga katotohanan na deposit reforma na nila sa mangyayari American Bank. para sa atin. Kasi tuloy-tuloy ang conversion eh. Pag nagtuloy-tuloy ang conversion, ibig sabihin tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga negosyante, tuloy-tuloy ang paggamit. Yung paggamit, hindi lang usapin ng produktong pagkain. Yun ang una na kasalukuyan. Pangalawa, yung reforma sa lupa na binabanggit niya yun ay nananatiling slogan. Panawagan lamang ito ng Sekretary at ng Pangulong Marcos na tatapusin niya ang reforma sa lupa sa ngalan ng ito ay condonation. Wala nang babayaran ang mga magkasaka sa usapin sa lupa ng utang niya. Hindi po totoo yun. Kasi ang totoo, nasasabi ko, 15 kaso na inapag namin sa DAR, 18 kaso sa Visayas at maraming kaso, ay kung totoo na ito ay reforma sa lupa na binabanggit ng ating Pangulo sa Sekretary, hindi ko na siyang lumayo sa ibang lugar para mamigyan ng titulo. Harapin na kami, bigyan na kami ng titulo sa aktual ng usapan. Yun yung binabanggit namin. Na 1 plus 1 equals to, bakit hindi kami hinaharap at pumunta sa malayo at nanawagan na reforma namin bigyan ng titulo ayon sa mass media? Ang totoo, ginagamit ang mass media para nito, ulin-langin ang mga mag-asaka. At pinapaboran yung ilang maliliit na usapin ng mga mag-asakang panganabang. Pero ang lalaki ng mga nakunukang lupa sa mga mag-asaka, papunta sa mga developer. Yun ang kasalukuyang status. Kasalukuyang programa ng ating pangalan. So, sa pinareforma sa lupa. Pangalawa, kung ganito, tatagal ng ilang taon lang ito, paubos ng paubos ang lupain natin. Kasi mga irrigated land eh, ginagawa ng irrigable para mag-justify na irrigable ng lupa, papunta sa housing. At tutukoy ko na dito, malalak na ako ng housing dito ay sa usapin ng mga irrigated land ay mga pamilya eh. Yun talaga sila Siyenta Villar. Dito ko na nasabihin kasi sinasabi niya, hanggang siya ang Committee of Agriculture, hindi magtatagumpay, ma-aprobahan ang usapin land use plan. Ito na huli kong babanggitin. Isang reforma sa lupa na mangyayari. Kung mayroon kang tamang balanse na pagkaplano ng paano mo gamitin yung lupa, dapat ang magkasabi nun, ano yung land use plan mo sa buo. Hanggat wala kang land use plan, walang tigil ang conversion, walang tigil ang dislocation, walang tigil ang harassment, walang tigil ang pagkukulong, walang tigil ang pagbibigyan ng kaso sa mga mag-asaka. Yung kasalukuyang status sa ngayon. Ang daming mga magsasaka may kaso. Ang daming magsasaka pinalalayas. Ang daming mga magsasaka na nananawagan na hindi pinapakinggan ng ating pamahalaan. Kaya diretso ako, sabi ko, Pangulong Marcos, sabi ko, dapat makapakinggan mo na ang mga magsasaka. Kasi ang usapin ng pag-unlad ng ekonomiya natin ay nakasalalay sa pangunahing gamit sa produksyon ang lupa at saka magsasaka. Siya mong pinabayaan eh. Pinamimigay mo nga lupa ay irrigable eh. Pinamimigay mo sa hindi mga magsasaka. Ito nangyayari sa amin at nangyayari sa ating gobyerno ngayon. So may katunayan pa makakatulong ang tunay na reforma sa lupa sa pagpapalakas ng food security. Opo. Yun talaga ang ugat, yun dapat ang fundamental. Bakit sasabihin yung ang patunay po nito, kung ang magsasaka, kung ang lupa ay binibigay sa ranggol nagsasaka, nabubungkad lang tiller. Iso na nabubungkad ng lupa, ay siya mabigyan ng lupa. Pag nabigyan mo ng lupa, ayusin mo ang teknolohiya. Pag sa teknolohiya, bigyan mo ng kapital. Pag nabigyan mo ng kapital, ayusin mo yung market. Pag nais mo ang market, ayusin mo yung kalusugan, medical. Lahat ayusin mo yan eh. At magbibigay ang tao para umulat yung kanya sa participation sa pag-ubos. Kasi may pinagkukunan siya. Pero hanggat wala yun, manatiling hindi ka raise sa magkasaka. Kasi hindi ka namin kayo viable eh, magkasaka eh. Laging kapos-kapos eh. Sino may kasalanan ng kami ba? Hindi kami. Programang mali ng ating pamahalaan ang problema. So ano yung ano yung tugon ng Department of Agrarian Reform sa mga panawagan ng alay? Ang panawagan mismo ng DAT at hindi nga marapos siya. O pag-aaralan lang namin, tatawagan ang paro sa mga probinsya. Mga dati na pabalik-balik na usapin, yun ang tugon eh. Walang na-resolve. Habang tumatagal na pag-aaralan, paggawa ng aksyon, tuloy-tuloy namang nawawalaan ng lupa ang mga magsasaka. So, ano ibig sabihin nito? Kapag may pera ang kausap,
madaling lutasin at pupunta sa mag-asakay o sa may pera lupa. Pag wala kang pera, punta ka sa preport, punta ka sa kaso, hindi mo naman kayang tugunan yung kaso. Wala nga pang pamasahe, wala kami paggasto sa kaso, ay yung pang kuha, mabayaran namin yung lupa para sa aming sarili. Hindi nga pwede. Gobyerno pa rin ang pwedeng gumawa nito. Kaya ang problema, sabi nga din kanina, ang laki ng pera ng inuutang natin. Pero kung binibigyan ng tamang pondo ang agrarian reform, noon pa, maunlad ng ating agrikultura. Hindi nga binibigyan eh. Sa tingin nyo, ay itong binibigay na ayuda ay panakit ano lang? Ang ayuda po ay yan ay panggamot sa isang may sakit na hindi na kaya lutasin ang kanyang sakit. Hinihintay lang terminal na pagkamatay. Ang Pilipinas na ayuda na ginagawa kasi ang agrikultura ay mamamatay na. Nagkakasi na lang ko sa ayuda eh. Kung mga parsa na lang ginagawa solusyon eh. Hindi naman siya ay bulto ay mga usapan na ekonomiya. Ginagawa pantakit-takan na pangpatituhaw na lang eh. Ayuda na lang eh. Ano mangyayari sa ayuda? Samantalang hindi na kailangan na mag-asaka. Kailangan na mag-asaka isang totoong comprehensive programa para siya ay mabuhay. Kasama ng gobyerno. So anong agency dapat dito? Anong ahensya? DAA, DAR, o PCU? Yung tatlo mapagpasya. Una, sa usapin ng reforma sa lupa, nandiyan ang DAR. Pangalawang pagpasya dyan ay yung usapin ng DA. Pangatlong mapagpasya dyan, DA na. Kasi kasama ang usapin dyan ng usapin ng mga katutubo natin. Dapat ayusin lahat yan. Sila nakaklasify ng AND. Kaya yung tatlong yun, DAR, DA, at saka DNR, siya dapat unang kumilos na isang tamang programa para sa kanyang mga komunidad o sa nandun yung mga mag-asakat mamamayan niya. Kasama dito yung, siyempre, pag DA ka, kasama ng fisheries, kasama ang PELCOA, kasama din ang mga livestock. Yun yung kompleto eh. Habang may lupa ka, wala sa DAR. Habang nakaklasify mo, yung katutubo natin, wala sa DNR. So kasama ba sila sa sinabi ng nakaraang zona ng Pangulo ay maiya naman po kayo? Sabi, may ano nga sila. At kahit sila yung usapin ng crop issue, yung usapin ng compolitio. Dapat yan, hindi mo binigay sa mga siyang wala kinalaman sa agrikultura. Dapat kung ikaw magbibigay sa usapin ng pondo ng compolitio, yung tutukol sa usapin ng agrarian reform eh. Una-una, dapat bigyan mo ng pondo yung may kinalaman sa agrikultura. Hindi pa bibigyan yung wala namang kinalaman sa agrikultura. Yun ang ibig sabihin, ikaw ay mali na yung sipat sa usapin ng pagtugon ng pera na dapat ay lumago at makinabang ang agrikultura. Nilagay mo na lang ito, baka isipin kung may corruption, baka sa pinabang mo kaya na ginagawa mo yan. So yung dating tagline ng Pangulo ay mahiya naman kayo. Ano yung ngayon gusto niyo marinig? Ay, sabi nga pa ko, lumahiya naman kayo, dapat ay totohan yung paglilingkod. Dapat ito marinig ngayon. Ay, mahiya din naman yung Pangulo. Dapat siya ang mahiya. Ayusin niya yung papasukin niya at pakinggan niya ang sektor. Yun ang gusto namin marinig. O kami na ipag-konsultahan na sa mga mag-asaka. Sa sektor ang kanyang babaeng konsultahan. Hindi lang siya Karamihan, Pangulo. mga RA. Maglusad ng N-Bank. Ewan din kasi lulusad ng N-Bank kaya. Nag-N-Bank kayo, wala pang kalahating oras. Wala pang umalis na siya eh. Harapin din ang kanyang gabinete, yung sektor. Hindi nga hinaharap eh. O, sino sasabihin ko na mahiya naman kayo ngayon? Tinanggihan Salamat. sa sila.